this new legal stance on the part of the Office of the Solicitor General may be a product of political pressure. Hi, Dean. Good evening. Sir, Good evening. ito pong timing, no? What do you say about this, sir? Pinagko-comment po yung administrasyon o yung executive department ng Supreme Court. And then after this, ito yung ginawa ng OSG. Oo nga, medyo timing talaga, no? Parang ang tingin ko dito, mayroong request siguro talaga ang executive department na mag-re-enter sila, no? Kasi bigla na lang ang DOJ daw ay ayaw na mag-represent. Wala naman tayong proof kung meron ngang communication talaga ang DOJ to the Solicitor General, no? And the timing is very, parang dramatic in the sense that yung investigation doon sa, flood control fund scandal ay hindi pa nagagawa. Para bang sa maraming nagdududa na ginagawa talaga ito para malihis yung ating atensyon doon sa main issues on corruption. Para ang mapag-usapan na naman si Senator Bato, si former President Rodrigo Duterte, itong ICC, para mawala yung atensyon natin doon sa ating problema. Ano ating malaking problema? Itong talamak masyado na korupsyon na dapat may mga nakasuhan na, dapat may mga napreso na ngayon. So yun lang, pwede ako magkamali, yun lang ang aking opinion. Opo. Pero of course, yung ibang mga kaibigan natin, baka meron din silang salungat na opinion. Ginagalang naman natin. Opo, sir. Suotin natin yung sombrero po ninyo bilang law school dean, teaching our future lawyers po, Dean, no? Itong ginawa ng OSG, ito ba yung lumilikha ng confusion sa justice system natin? Kasi alam naman natin din, nagre-rely tayo yung mga korte on stable and predictable institutional behavior. Kaya mayroon tayong mga precedents eh. Pero ito, sir, ibang nangyari. Anong tingin mo, sir? Yes, with due respect to the Solicitor General, no, kasama ko yan siya. Law Dean din yan si Darlene Berberabe. Yes, UP. At one time, meron nga kaming National Convention ng mga UP. Kami pang dalawa yung napicturan, no? Nagkasabay kami sa pagdating at na-picturan kami dun sa PALS National Convention. And she's highly intelligent. I respect her a lot, no? But in this case, itong nangyayari ngayon na parang may flip-flopping yung Solgen, no? Maybe that is her stand and maybe that is her way of expressing likewise the latest governmental intention or wish on the matter or policy on the matter, no? But it does not augur well to our system of laws because the Office of the Solicitor General represents the government. It must have one voice and it must not have a flip-flopping voice. Otherwise, it would not, contribute to the stability of our laws, to the clarity of our legal stance. Imagine in just a span of 6 to 8 months, mag-iba na ang stand ng Office of the Solicitor General. One can suspect, validly at that this new legal stance on the part of the Office of the Solicitor General may be a product of political pressure. So, of course, opinion ko lamang yan, pero sa mga nangyayari kasi ngayon, ay posible pong ganun ang nangyayari, no? Pero pwede rin ako magkamali. Yung argumento, sir, doon sa petition, no, ni former President Duterte, mukhang somehow, nai-strengthen ng hakbang ng OSG yung binanggit po natin sa ating petition na yung pamahalaan nga is quietly cooperating with the ICC. Tapos, meron yung mga real risk na lumalabas, tulad ngayon, si Senator Bato, may mga banta na arestuhin siya ng International Criminal Court attorney. Yes, and dalawang levels of attack yan. Una, yung admissibility issue, no? Kasi may mga korte pa tayo ngayon. Functional yung ating mga korte, justice system natin,
tingnan mo si Saldico, gusto nga nilang ipauwi dito. Ipauwi nila dito para to face the music kasi may mga korte tayo dito. Pero nakakatuwa, si Senator Bato, kailangan dakpin para isurrender doon sa ICC. Ganyan ka, what you call this, ganyan ka contradicting yung stand ng ating gobyerno, no? And ang sa tingin ko kasi is kung mananatili ito, iba ang mensahe nito sa ating mga constituents, no? Sana magkaroon tayo ng tiwala sa ating justice system. Kung may kaso sila against kay Senator Bato de la Rosa, pwede naman sila mag-file sa ombudsman, haharapin namin. Kung meron silang mga witnesses, no, na who will prove that he was really guilty in executing the extrajudicial policy of the former president, sige, file ng kaso dito sa Pilipinas. Kasi nga, ay meron pa tayong working judicial system. Bakit natin siya ipapunta doon sa banyagang korte na hindi na nga tayo party doon? At saka pangalawa ha, yung issue on continued government cooperation. Pag basahin mo yung OSG, wala silang sinasabi doon, parang silent sila, doon sa DOJ pronouncement that the DOJ is continually processing witnesses to be presented in the ICC against PRRD. So, yung pag-process ng DOJ ng mga witnesses to be presented to the ICC is proof of continued cooperation, which is already proscribed. Dapat bawal na yan kasi hindi na nga tayo parte sa ICC, sa Rome Statute. So, dito sa reply na ipafile namin, isa-cite namin yan na parang hindi ata na-mention yan or kung na-mention man ng Office of the Solicitor General, ay proof yan na may continued cooperation and therefore, there is a judicial necessity, there is clear and urgent necessity on the part of the Supreme Court to sana na mag-grant yung aming TRO.